Chismis na nagulat sa Boracay. Nanay na mayaman na may affair sa mahirap na manugang. Kwentong pag-ibig na nagpagulo sa buong isla. Sa Boracay sa tag-init, ang araw ay nagliliwanag sa buong dagat. Ang mga fila sa tabing dagat ay tahimik na marangya gayang dati. Sa lugar na tinatawag na pinakamayamang bahagi ng isla, may isang 3 palapak na villa na kulay puti, pintuan na kahoy na itim, damo sa hardin na laging mayos na gupit. Kaunti ang nakakaalam na ang lugar na iyon ay walang init gaya ng hitsura nito. Sa bahay na iyon, si Nanay Teresa, isang babaeng higit sa 60 taong gulang, ay naninirahan kasama ang batang manugang na si Juan. Sa tingin ng iba, ito ay isang masayang pamilya, ngunit sa walang totoong pamilya ron. Ang anak na babae ni Nanay ay nagpakasal kay Juan ng higit sa 1 taon ngunit laging nasa abroad para sa trabaho. Si Juan, mula nang magpakasal, ay nanatili sa bahay kasama ang biyenan, tumutulong sa kanya sa gawaing bahay, paglilinis, at pagbabantay sa mga buwan na wala si Sofia. Si Nanay Teresa ay isang kilalang babae, kahit matanda na, may autoridad pa rin siya. Lahat ay nirerespeto siya dahil siya ang nagtayungang chain ng resort sa tabing dagat ng Boracay. Namatay ang asawa niya ng mahigit 10 taon at hindi na siya nag-asawa ulit. Walang malapit na kaibigan, puro negosyo at pag-alaga sa anak. Ang babaeng iyon ay hindi sanay na maging mahina, hindi pinapayagan ang sarili na umiyak. Ngunit dahil doon, maraming taon na siyang nabubuhay sa pag-isa. Si Juan naman, ang batang manugang, mabait, payat, mukhang probinsyano, ngunit magalang at maunawain. Si Juan ay dating construction worker sa isang probinsya. Nakilala si Sofia sa isang charity event at nagkaugnayan. Sinabi ni Sofia na gustong magpakasal. Naisip ni Nanay Teresa na nagbibiro ang anak, ngunit dahil mahal niya ito, pumayak siya kahit hindi niya gusto. Sa araw ng kasal, inimbitahan lang ni Nanay Teresa ang malalapit, hindi malaking handaan. Natatakot siya sa chismis, isang tulad ni Sofia, maganda, may pinag-aralan, may magandang trabaho sa abroad, nagpakasal sa isang dating mechanic na galagala, kahit kamag-anak ay nagtataka sa kanya. Ngunit ngumiti pa rin si Nanay Teresa sa magabisita dahil naisip na tapos na ang kasal. Wala nang magagawa. Mula nun, nagbago ang lahat. Si Sofia ay laging nasa trabaho, minsan buwan na hindi umuwi. Si Juan ay nanatili sa bahay kasama si Nanay, umaga ay nagluluto, naglilinis, hapon ay nagayos na hardin, nagdidilig na halaman. Malaking bahay ngunit 2 lang sila. Sa una, hindi nag-usap si Nanay Teresa kay Juan maliban sa mga tanong tulad ng naka-off na ba ang stove? O naka-cook na ba ang kanin? Pinapanatili niya ang distansya dahil sa isip niya, manugang siya ang biyenan. Bakit magiging malapit? Ngunit habang tumatagal, ang distansyang iyon ay unti-unting nawawala ng hindi nila napapansin. Si Juan ay nag-isang anak sa isang mahirap na pamilya sa probinsyang Aklan, malayo sa Boracay ng halos 2 oras na biyahe. Namatay ang mga magulang sa aksidente nang nasa grade 6 pa siya. Mula noon, nanirahan siya sa lola na matanda, simpleng buhay, pagkatapos ng high school, walang pera para sa college, hindi nangarap na pumunta sa lungsod. Nagtrabaho siya bilang construction worker, basta may kita para sa sarili at gamot para sa lola. Ang lungsod para kay Juan noon ay mga matataas na gusali at mga taong magalang magsalita. Nahihiya si Juan kapag tinatanong tungkol sa pinanggalingan o edukasyon. Ngumingiti lang siya, natapos ko ang high school, nagtratrabaho na lang po ako. Ang pagkakakilala kay Sofia ay hindi inaasahan. Isang araw, si Sofia ay kasama sa charity group na nagbibigay ng tulong sa mahihirap na bata sa bundok. Tinulungan si Juan na magbuhat ng mesa at upuan. Hindi niya tinitingnan ng diretso si Sofia. Si Sofia ay nakasuot ng puting polo, buhok na nakatali, mukhang matalino, hawak ang kamera at masayang nakikipag-usap. Si Juan naman, suot ang lumang damit, maitim ang balat, kamay na may semento, yumuko lang at nagtrabaho. Ngunit napansin siya ni Sofia, hindi dahil guwapo o matalino kundi dahil sa mata.
matang taong totu, walang yabang ang mayaman, walang pandarayan na nakita niya sa mga lalaki sa lungsod. Noong panahong iyon, si Sofia ay galing sa heartbreak. Ang dating nobyo na arkitekto sa Maynila ay naktaksil, kaya pumunta siya sa bundok para makaiwas. Hindi niya inaasahan na makikilala si Juan, isang taong kabaliktaran. Tapat, clumsy ngunit hindi peke. Si Sofia ang nag-inisyateng usapan at pagkatapos ng event, nag-keep in touch sila. Sa una, nahihiya si Juan. Isang dalaga mula sa lungsod ang tumatawag, nagte-text, si Juan ay maikli ang sagot, tinatawag na po at opo. Ngunit hindi sumuko si Sofia, nag-set ng date. Kahit sa simpleng kainan, tumanggi muna si Juan, ngunit pumaya dahil sa respeto. Sa pakikita, suot ni Juan ang lumang polo at pantalon, hindi ininda ni Sofia, pinuri pa na mabait siya. Unti-unti ang pag-ibig, hindi na nararamdaman ni Juan ang pagkakaiba, hindi rin ininda ni Sofia ang kahirapan. Sinabi ni Sofia, basta mabait ka. Nang mag-propose si Sofia ang kasal, naisip ni Juan na bingis siya. Ngunit seryoso ito, dinala sa bahay para ipakilala sa ina. Natakot si Juan. Hindi makatulog ng gabi bago. Si Nanay Teresa ay nakasuot ng itim na blusa, buhok na nakapusot, malamig ang tingin. Sa unang tingin pa lang, hindi niya nagustuhan ang binata. Walang pinag-aralan, probinsyano, walang stable job. Kahit magalang si Juan, parang formal lang ang tanong ni nanay. Pagkatapos, sinabi niya kay Sofia, ikaw ang pumili, basta huwag kang mahirap. Matanda na ako, hindi ko kaya mag-alala magpakailanman. Si Sofia ay determinado. Pumayag si nanay ngunit hindi masaya. Simpleng kasal. Inimbitahan ang malalapit. Hindi in-announce ng malaki. Sa araw ng kasal, si Juan ay nakasuot ng hiniram na tux. Si Sofia ay masaya sa white gown. Si Nanay Teresa ay nasa likod na may mukhang hindi matukoy. Pagkatapos ang kasal, nakuha ni Sofia ang kontrak sa Japan para sa 6 na buwan. Lagi siyang wala. Si Juan ay pinanatili ni nanay sa bahay para magbantay, nahihiya siya ngunit hindi makatanggi. Kaya sa 3 palapag na villa sa tabing dagat, 2 lang sila, isang makapangyarihang biyenan na malamig, isang manugang na mabait at clumsy. Hindi marami ang usapan ni Nanay Teresa kay Juan. Araw-araw, umaga siyang pumapasok, gabi umuwi, kumakain ng mabilis tapos umakyat sa kwarto. Si Juan ay tahimik na nagluluto, naglilinis, naglalaba, nagdidilig. Hindi siya nagrereklamo. Tuwing umaga, magandang umaga po, nanay, handa na po ang almusal. Sa una, halos hindi sumasagot si Nanay Teresa. Parang hindi naririnig, ngunit habang tumatagal, ang bati na iyon ay nagsimulang magpaalon sa kanyang puso. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising, bago magliwanag. Ang kusina ay may tunong ng tubig, hiwa ng gulay, apoy sa stove. Hindi maraming specialty, si Juan ngunit sinisikap na matuto ng simple mula sa recipe, oatmeal, grilled fish, brown rice. Dahil alam niyang hindi gusto ni nanay ang oily food, picky eater. Sa una, hindi ginagalaw ni nanay ang pagkain. Sanay siyang kumain sa labas o simpleng kanin at gulay, inumin ang gatas tapos umakyat. Ang luto ni Juan, kahit mayos na nakahanda, ay parang hindi kailangan. Ngunit hindi sumuko si Juan. Araw-araw, 6:00 ng gabi, handa ang hapunan. Hindi siya kumakain muna, hinihintay na umuwi si nanay, batiin, magain ngang sabaw tapos umakyat na kumain mag-isa. Isang araw umulan ng malakas. Ang ulan sa Boracay sa Hulyo ay bigla at malakas. Si Nanay Teresa ay huli umuwi, basa ang katawan, mabigat ang bag, paa na madulas. Narinig ni Juan ang pinto, tumakbo siyang buksan. Hindi niya dala ang payong o sinelas, tumakbo sa ulan. Kinuha ang bag tapos inalalayan papasok. Nanay, okay lang po ba kayo? Basa na po kayo. Malamig ang boses ni nanay, lumayo, ikaw din basa, baka makasakit tayong dalawa. Hindi sumagot si Juan, yumuko lang.
Humingi ng paumanhin tapos kumuha ng towel sa banyo. Binigay ang towel tapos kumuhang mainit na tubig, lagyan ngang luya at honey. Si Nanay Teresa ay umupo sa sofa, nanginginig, buhok na basa sa pisngi. Nang ilagay ni Juan ang baso, tahimik siya, nanginginig ang kamay, kinuha ang mainit na tubig na may amoy luya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, ininom niya lahat. Walang sinabi si Juan. Pumunta sa kusina, nagain ng hapunan gaya ng dati. Ngunit ngayon, sa halip na hintayin at kumain mag-isa, sinabi niya ng mahina, handa na po ang hapunan. Kung ayaw po ninyo, hiwalay ko po ang parte ninyo. Tumingin si Nanay Teresa ng ilang segundo, hindi na ang tingin na susuri kundi may pag-alinlangan. Tapos tumayo, pumunta sa mesa, walang nagsalita, tanging tunong kutsara sa mangkok at ulan sa bubong. Mula nun, nagsimulang kumain si Nanay Teresa kasama si Juan. Hindi araw-araw, ngunit kung maaga siyang umuwi, umupo siya, hindi na inignora. Sa bawat kain, ilang salita, medyo alat ang isda o masarap ang sabaw ngayon kaysa kahapon, para kay Juan. Mahalaga iyon kaysa ginto. Dahil nagsimulang magsalita siya. Isang hapon, maaga umuwi si Nanay Teresa. Si Juan ay nakaluhod sa bakuran, naglilinis ng bato na may lumot. Suot ang gloves, hawak ang brush, nakukuskos sa bawat sulok. Nakita si Nanay, tumayo siya, ngumiti. Po, nililinis ko po ang bakuran. Noong nakaraan, muntik kayong madulas. Nag-alala po ako. Si Nanay Teresa ay tumigil sandali. Tumango, "Oh, mabuti na ang maingat." Yumuko si Juan, nagpatuloy. Pumasok si Nanay ngunit sa unang pagkakataon. Lumingon siya. Maikling tingin ngunit may lambot, hindi na malamig na biyenan na nagbabantay, kundi tingin ng babaeng nagsimulang magbigay pansin sa presensya ng lalaki sa bahay, na dati ay tanging hangin sa balkonahe. Mula sa araw-ngulan, ang atmosfera sa bahay ay lumambot. Hindi na iniwasan ni Nanay Teresa si Juan gaya ng dati. Kahit seryoso pa rin, hindi madalas ngumiti, ngunit ang tingin ay iba. Hindi na susuri na parang estranghero, kundi tingin na may obserbasyon. Si Juan ay gayang dati. Masipag, magalang, kaunti ang salita, marami ang gawa. Umaga ay nagluluto, naglilinis. Si Nanay ay pumapasok, siya ay naglilinis ng bintana, nakwawalis ng hardin, nagdidilig. Walang nakutos, walang pumupuri, ngunit kusang gumagawa ng maayos kung hindi totoong mahal ang lugar na tinitirhan. Isang beses, nakita ni Juan na sira ang manggas ng jacket ni Nanay. Maliit na punit ngunit kitang-kita. Walang sinabi. Dinala sa kwarto. Tahimik na tinahi. Simpleng tahi ngunit maingat. Pagkatapos, ibinalik sa lugar ng hindi niya alam. Nang suotin ulit ni Nanay ang jacket, nakita sa salamin, tumigil sandali, hinaplos ang tahi. Hindi pantay ang tahi ngunit toto. Hindi kamayng babae kundi kamayng lalaki na clumsy ngunit maingat, hindi dahil sa tungkulin. Sa gabi sa hapunan, mahina niyang tanong, "Ang jacket ko sa kwarto, ikaw ba ang naktahi?" Nagulat si Juan, tumango. "Opo, nakita ko pong sira. Baka mahiya kayo sa labas kaya tinahi ko po pansamantala. Kung hindi po gusto, dalhin ko sa tailor." Tumingin si Nanay. Walang sinabi pa, ngunit salup, may nararamdaman na mahirap tawagin. Matagal na walang nag-aalaga sa kanya ng ganun. Matagal nang nakalimutan niya na siya ay babae, na hinahaplos ang buhok, na tinatanong kung pagod. Lalong nagiging pansin ni Nanay ang maliliit na bagay na ginagawa ni Juan. Mainit na tubig kapag umubo siya, upuan na inihahanda kapag upo, sinelas sa pinto tuwing umaga. Lahat mahina, hindi ipinagyayabang, hindi naghihintaying pasasalamat. Gabing iyon, si Nanay Teresa ay hindi makatulog. Hindi niya maintindihan kung bakit may kaba, bakit ang isang biyenan ay magpapansin sa manugang ng ganun. Ngunit malinaw na ang pag-isa niya ay unti-unting napupuno ng maliliit na bagay mula sa binata. Walang ingay, walang matatamis na salita, ngunit tahimik na nagpapagalaw sa kanyang puso. Si Juan naman,
Nagsimulang mapansin na ang tingin ni nanay ay hindi na malamig, hindi na malayo. Tuwing makasalubong sa bahay, nakakatinginan tapos lumilihis. Ngunit ang sandaling iyon ay sapat na para magulo ang puso ni Juan. Hindi siya nangangahas mag-isip ng malalim, paulit-ulit na paalala sa sarili na biyenan iyan, bawal ang maling isip, ngunit lalong pinipigilan, lalong lumalakas ang damdamin. Isang hapon, habang naglilinis ng hagdan, nadulas si Juan, nahulog. Mabuti at gas-gas lang. Ngunit ang ingay ay narinig ni nanay sa taas, nagulat, bumaba. Nakita si Juan sa sahig, nakpanik siya. May masakit ba? May bali ba? Wala po. Gas-gas lang. Nadulas po ako. Inalalayan ni nanay na umupo. Nag-alala pa rin. Nahanap siyang first aid. Naglagay ng antiseptic. Habang nililinis ang sugat sa kamay, malapit sila, naririnig ang hiningangang isa't isa. Lumihis si Juan. Nangingini ang kamay ni nanay, hindi malinaw kung dahil sa alala o iba. Sa sandaling iyon, pareho nilang narealize na may espesyal na katahimikan sa pagitan ng biyenan at manugang, bagay na hindi pa nila natatawag. Pagkatapos ang pagkahulog sa hagdan, binawasan ni Juan ang paglilinis sa madulas. Sinabi ni nanay na magpahinga sandali, ngunit gaya ng dati ang routine niya, nagluluto, naglilinis, tuyo na ang sugat, pula lang. Ngunit ang sandali na malapit sila nang linisin ang sugat ay nanatili sa isip nila. Nagsimulang magdistansya si Juan. Hindi na nag-iinisyat ng usap, hindi na tumitingin ng matagal. Kahit sa hallway o kusina, lumilihis para iwas bump, natatakot siya na lumampas. Na hindi sumunod ang damdamin sa isip. Natatakot na kung may maling hakbang, masisira lahat. Si Nanay Teresa, sa labas ay kalmado ngunit sa loob ay maraming tanong. Pinapagalitan ang sarili na siya ang matanda, dapat alam ang limitasyon, na ang nanginginig na kamay ay hindi dapat mangyari. Ngunit ang puso ay hindi katulad ng ulo. Maraming taon na naninirahan sa malaking bahay. Tinatawag na boss o direktor, ngunit gabi ay nag-iisa, walang nagtatanong, walang nagdadalang kumot, walang nagahain ng tubig. Naisip niyang sanay na siya, ngunit nang dumating si Juan, nagulo lahat. Isang araw, huli umuwi si nanay, umuulan ulit. Hindi malakas kundi ambon na malamig. Pagbukas ang pinto, nakita ang hapunan na mainit, sabaw na umuusok. Si Juan ay nakaupo sa sulok, nag-origami ng papel. Kakaibang ugali na nakita niya ng ilang beses. Ginagawa niya itong ibon tapos inilalagay sa garapon sa ibabaw ng cabinet. Nakita si nanay, tumayo siya. Nanay, umuwi na po kayo. Nagluto po akong sinigang. Malamig po ngayon para mainitan kayo. Tumango si nanay, nahugas ng kamay, sa kain. Kaunti ang usap, tanging tunog ng ulan sa labas. Kumakain si nanay ng mabagal tapos tinanong, bakit ka nag-origami ng ibon? Nagulat si Juan tapos sumagot, po, wala pong espesyal, noong bata po, sinasabing lola ko na kung mag-origami kang 1,000, matutupad ang wish. Wala po akong malaking wish, gusto ko lang mabuhay ng maayos, lang po iyon. Tumingin si nanay, may lambot ang tingin. Isang manugang na ganun, kung iba siguro ay mahal na mahal. Sayang lang, asawa ito ang anak niya at siya ang ina. Gabing iyon, hindi makatulog si nanay, paulit-ulit ang imahe ni Juan na nag-origami, nagluluto, nakwawalis. Yumuko kapag dumadaan siya. Isang manugang na hindi humihingi, hindi nagrereklamo, hindi walang galang. Sa edad na malapit sa lupa, narealise niya na ang kailangan niya ay hindi pera kundi isang taong nasa tabi, tahimik ngunit totoo. Kinabukasan, siya ang nag-imbita kay Juan na uminom ng tsaa kasama niya. Sa unang pagkataon pagkatapos ang halos 3 buwan na magkasama, umupo sila sa mesa, harap-harap, hindi para kumain kundi mag-usap. Ilang taon ka na ba? Po, 24. Naalala ko nang ako ay kasing edad mo, bagong kasal kay tatay ni Sofia. Noon, inosente pa ako ngunit maaga siyang namatay. Nag-iisa ako hanggang ngayon. Yumuko si Juan. Hindi tumingin ng diretso.
Simpleng kwento, ngunit ang boses niya ay mabigat. Parang bawat salita ay may lumanglungkot. Sandali pa, sinabi niya, "Mabait ka? Hindi sakim. Ngunit bata ka pa. Kung laging wala si Sofia, natatakot ako na magsawa ka at mag-isip ng mali." Nagmadali si Juan. "Hindi po, nanay, hindi po ako mag-isip ng masama. Nagtratrabaho po ang asawa ko, tumutulong ako sa inyo, normal lang po iyon." Tumango si nanay ngunit lalong nagulo ang loop. Pareho silang tahimik ng matagal. Sa dilaw na ilawong sala, ang anino nila sa dingding ay mahaba. Nagdidikit, walang sinasabi. Ngunit sa loob, nagsisimula ng magtagoong nga bagay. Pagkatapos ng taagabing iyon, may kakaiba sa atmosfera sa bahay, parang manipis na fog na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Si Nanay Teresa ay malamig pa rin, oras-oras sa trabaho, umupo sa parehong upuan, nagsasalita ang parehong salita, ngunit tuwing makatinginan kay Juan, mabilis na lumihis. Si Juan naman, tuwing naririnig ang takong ni nanay sa hagdan, kumakabog ang puso. Nakikita niya ang pagbabago sa sarili. Dati, tuwing gumigising, iniisip ang lilinisin, bibilhin sa palengke. Ngayon, paulit-ulit ang imahe ni nanay na umiinom ng tasaa. Ang ilaw na nagpapakitang wrinkles sa mata, buhok na may uban na nakapusot. May awa at lapit na hindi maiwasan. Pinapagalitan niya ang sarili, "Hindi pwede, biyenan iyan ng asawa mo. Ano ba ito?" Ngunit lalong pinipigilan, lalong lumalakas. Lalo na kapag nakakabanggaan sa kusina o malapit sa pagdidilik, kumakabog ang puso ni Juan ng malakas na kakaiba. Hindi na iyon respeto o pasasalamat kundi isang init na mahirap tawagin. Si Nanay Teresa, hindi na siya ang babaeng walang emosyon gaya niyang tingin niyang iba. Pagkatapos niyang maraming taon na balo, natuto siyang maging matatag, malamig para hindi kaawaan. Ginagawa niya lahat. Nag-aalaga. Pinapanatili ang dangal. Ngunit babae pa rin, may butas sa puso na hindi mapunan. Tuwing naririnig ang katok ni Juan sa pinto na nanay, kain na po ngang tanghalian, gumagalaw ang kanyang puso. Matagal na walang nag-aalala sa kanya ng araw-araw, isang gabi. Pagkatapos ang hapunan, nahain si Juan ng 2 pinggan ng gulay at sabaw na seawit. Nagulat si nanay, "Bakit marami ngayon?" "Po, nakikita ko pong kaunti ang kinakain ninyo kaya nakpalit ako nga menu baka mas gusto ninyo." Tumingin siya sandali. Tumango. Sa kain kaunti ang usap, tanging tunong ang kutsara. Tinitignan ni Juan ang kamay ni nanay. Kamay na sanay hawakan ang phone para sa negosyo, manibela ang luxury char. Ngunit minsang maingat na naglagay ang gamot sa kanya ng nahulog. Ang kamay na iyon ay malapit lang sa kanya. Pagkatapos kain, tumayo si nanay, tumulong mahugas. Normal, pagkatapos kain ay umakyat siya, ngayon ay tahimik na nahugas ng pinggan, inilagay sa rack. Si Juan ay katabi, hawak ang towel, magulo ang loop, hindi alam sasabihin. Mahabang katahimikan hanggang sa huling pinggan, sabay na inabot, nakadikit ang kamay, walang nak-withdraw. Nagulat si Juan, binawi muna, "Po, ako na po ang magpupunas." Lumayo rin si nanay. Yumuko, mahina ang boses, "Oh, iwan mo, kaya ko na." Walang dagdag na salita, ngunit alam nilang pareho na ang dikit na iyon ay hindi aksidente, iyon ay magaan na hawak ng 2 kaluluwa na gumagalaw, ng 2 taong sinusubukang magpigil ngunit walang magawa sa damdaming walang pangalan. Gabing iyon, hindi makatulog si Juan, paulit-ulit sa kama sa maliit na kwarto sa baba, paulit-ulit ang tingin ni nanay ng makadikit, walang galit, walang iwas kundi pagtanggap. Si Nanay Teresa, sa taas ay magulo rin ang loob. Alam niya ang nangyayari. Hindi na siya bata, hindi walang alam sa pagbabagong ang tingin. Ngunit iyon ang nagpapahiya sa kanya. Natatakot na lumalakat siya sa mali. Natatakot na ang pusong muli ay gumalaw sa edad na tinatawag na hapon. Sa dilim, pareho silang bumuntong hininga sa parehong kaba, parehong pagugulo sa loop at parehong alam na kung magpapatuloy ito, darating ang araw na hindi na sila makakapigil.
Pagkatapos ang dikit sa lababo, sinubukan ni Nanay Teresa na magdistansya. Maaga siyang pumapasok, huli umuwi. Ang luto ni Juan. Kaunti na lang ang kinakain. Minsan ilang subo lang tapos tumayo. Pagod ako. Pahinga muna ako. Naintindihan ni Juan, alam niyang iniwasan siya, ngunit iyon ay lalong nagpagulo sa kanya. Ang pakiramdam na hindi makita, hindi makausap, hindi makita ang taong lalong pinahahalagahan. Mahirap iyon na tuwing naririnig ang pinto, tumitingin siya ng automatiko, tapos yumuko ulit sa kusina. Hindi niya tinatawag, hindi tinatanong. Sa isang Sabado ang hapon, maulap ang langit, hindi maaraw, hindi maulan. Ang fila ay tahimik na maririnig ang orasan sa sala. Si Juan ay nag-origami. Nanginginig ang kamay. Hindi maging maayos ang papel. Bumuntong hininga siya. Tumayo, pumunta sa balkonahe. Sa malayo, tahimik ang dagat. Alon na mahina. Mainit ang hangin na nagpapahirap sa isip. Bigla, bumaba si Nanay mula sa kwarto, hawak ang limonada. Nakasuot ng manipis na sweater. Buhok na nakalugay. Hindi mukhang 60 kundi middle-aged na may pagod at lambot na bihira. Tumayo ng tuwid si Juan. Aalis sana ngunit tinawag ng mahina, "Upo ka, hahangin ako sandali." Umupo sila sa rattan chair sa balkonahe. Matagal na walang nagsalita. Tanging hangin at ibong lumilipat. Sandali pa, nagsalita si Nanay, "Nakikita mo ba akong kakaiba nitong mga araw?" Yumuko si Juan, "Po, hindi po ako nangangahas mag-isip, parang hindi po kayo masaya." Ngumiti ng mapait si Nanay, tumingin sa malayo. "Hindi naman ako masaya. Siguro inisip mo na may malaking bahay ako, may pera, masaya na. Ngunit alam mo ba, kumakain mag-isa, natutulog mag-isa, nagpapahinga mag-isa, malamig iyon. Malamig na hindi dahil sa hangin o ulan kundi sa puso." Narinig ni Juan na parang may bara sa lalamunan. Ang salita ay hindi parang confessional kundi isang sigaw na matagal na nakaipon. Hindi siya nagsalita, tumingin lang sa dagat. Ngunit lumingon si Nanay, mababa ang boses. "Mula nang dumating ka, hindi na ganon kalamig ang bahay. May kasalo ako sa kain. May nagpapaalala sa gamot, may makausap ng kaunti. Alam ko na ako ang biyenan, ikaw ang asawa ni Sofia. Ngunit nararamdaman mo ba na parang tayong dalawa ay inabandona?" Si Juan ay nagiging kamaw ang kamay. Ang tanong na iyon ay hindi niya masagot, hindi dahil hindi alam kundi natatakot. Natatakot na kapag sinabi, hindi na makakabalik. Umiling siya, "Huwag po kayong mag-isip ng ganun." Pinutol ni Nanay, "O, alam ko hindi ko sinisisi si Sofia. Unit walang masisisi na magpapabawas sa kawalan. Alam mo ba? Minsan, mas mainit ang buhay sa estranghero kaysa sa pamilya, at masakit na nararamdaman ko na hindi ka na estranghero." Ang salita na iyon ay parang kutsilyo na hindi matalim, hindi dumudugo ngunit malalim. Tumayo si Juan, nanginginig ang kamay. "Nanay, pasensya po kung may nagawa akong nagpapahiwatig ng mali. Hindi po, ako ang mali. Hindi ikaw. Gusto ko lang sabihin para maging magaan." Si Nanay ay tumayo rin. Malakas ang hangin. Lumilipat ang dulongang sweater na nagpapakitang payat na balikat. Nakatayo sila ron, malapit, hindi nakatinginan ngunit hindi umaalis. Ang distansya ay hindi na metro, kundi manipis na linya. Tama o mali, hawakan o bitawan, pamilya o estranghero. Bigla, nahilo si Nanay Teresa. "Nanay," nagulat si Juan, inalalayan ang balikat. "Naalala ang mata, ano po? Pagod po ba kayo? Tatawag akong doktor." Hindi, nahilo lang sandali. Sumandal si Nanay sa balikat ni Juan, ang sandal na iyon ay hindi aksidente. May layunin, may damdamin, at may pag-amin na tahimik. At hindi binawi ni Juan, nakatayo siya, nanginginig ang balikat, hindi alam kung hawakan o bitawan. Ngunit sa loop, naintindihan na mula ngayon. Hindi na katulad ng dati. Gabing iyon. Ang bahay ay kakaibang tahimik. Pagkatapos inalalayan si Nanay sa kwarto, sinabi lang ni Juan ng maikli, "Pahinga po kayo ng maaga,
Bukas gagawin ko po ang tasaan na may luya. Tapos lumakat siya, hindi lumingon si nanay ay hindi rin tinawag o sinabi para pigilan. Ngunit nang may sara ang pinto, alam nilang pareho na ang dapat sabihin ay hindi na masasabi pa dahil kung sasabihin pa, ang mali ay magiging krimen. Si Juan sa kwarto, humiga sa manipis na kutson, tumingin sa kisame, kumakabog ang puso, hindi dahil sa saya kundi takot. Natatakot sa sarili, natatakot sa pakiramdam ng sumandal si nanay, pakiramdam na bawal ngunit hindi may kaila. Ang balikat ay may amoy pang pabango niya, amoy na nakpapalapit, ngunit nakpapaalala rin, huwag kalimutan na biyenan mo siya. Sinusubukan niyang matulog ngunit hindi makapikit, ang tunog ng orasan sa gabi ay parang tibok ng sariling puso. Ang alaala ay bumabalik. Mula sa unang pagkikita kay nanay, malamig na tingin hanggang sa tahimik na kain tapos ang dikit sa lababo, ang tingin na may gulo sa balkonahe. At ngayon ang sandal na may kling ngunit nakakagulat. Si Nanay Teresa sa kwarto ay hindi rin maayos. Humiga ng nakahiga. Yakap ang unan, bukas ang mata sa dilim. Maraming taon na pinanatili ang shell na matatag, marangya at desidido. Ngunit ngayon, sa isang manugang na halos 40 taon na mas bata, nararamdaman niyang marupok siya kaysa dati. Hindi niya sinasadyang mangakit. Hindi siya ang uringang babaeng kulang na kailangang kumapit sa manugang. Ngunit ang kabaitan, katahimikan at katatagan ni Juan ay nakpapabagsak sa kanyang depensa. At ang sandali na hindi niya itinaboy, ang sandal ay nakpapatunay na hindi siya nag-isa. Umaga kinabukasan, maaga gumising si Juan gayang dati ngunit iba ngayon, hindi siya bumaba agad sa kusina. Umupo sa gilid ng kama, pinipiga ang lumang polo, ang puso ay naglalaban, manatili o umalis. Sa wakas, bumaba siya, na handa ang tesaan na may luya sa mesa. Hindi nagluto pa, hindi nagain, 2 tasa lang tapos pumunta sa hardin umupo. Maaga sa Boracay ay malamig, hindi pa mainit ang araw ngunit hindi magaan ang loob niya. Bandang alas 7, bumaba si nanay, nakita ang mesa na walang luto, tanging saan na umuusok. Tumigil siya. Hindi niya tinawag si Juan. Tahimik na pumunta sa glass door, tumingin sa hardin. Si Juan ay nakaupo sa stone bench, tumingin sa kawalan, narinig ang pinto, lumingon, tumayo ng magalang. Nanay, gising na po kayo. Oh, bakit walang luto ngayon? Yumuko si Juan. Po, pahintulot po. Gusto ko pong sabihin ang isang bagay. Tumango si nanay. Lumabas, umupo sa harap. Pareho silang tahimik hanggang nagsalita si Juan. Sa tingin ko po, dapat po akong lumabas na. Malapit na rin po umuwi si Sofia. Mahirap po ang makasama. Nagulat sandali si nanay, mahigpit ang hawak sa damit ngunit tumango ng mahina. O, naiintindihan ko. Maikling sagot, walang pigil, walang sisi, ngunit sa loob ay parang basak na tuyo. Huminga ng malalim si Juan, namumula ang mata. Pasensya po. Hindi ko po gustong lumayo pa. Mahal ko po kayo. Talagang pinahahalagahan ko kayo bilang pamilya. Ngunit kung mananatili ako, natatakot po ako na hindi ko mapigilan ang sarili. Lumihis ang mukha ni nanay, nagliliwanag ang buhok na uban sa araw. Matagal pa, nagsalita siyang may bara, hindi ka lang mag-isa, Juan, natatakot din ako. Tapos tumayo siya, pumasok ng hindi lumingon, nanginginig ang kamay, nanginginig ang balikat, lahat ay nagsasabi ng higit sa daang salita. Si Juan ay nakatayo roon ng tahimik. Isang desisyon na ginawa, pinutol ang usbong ng mali nang hindi pa lumalampas, ngunit ang puso ay lumampas na matagal na. Mula sa umaga na iyon, hindi na binanggit ang pag-alis ni Juan. Hindi tinanong ni nanay. Hindi rin ulit sinabi ni Juan. Ngunit sa loob nila, iyon ay tahimik na kasunduan. Parang pinto na sariling isinara para hindi lumakpas. Gabi, nagluluto pa rin si Juan. Ngunit hindi na naghahanda para sa 2 gayang dati. Simpleng parte lang sa mesa tapos kumain muna. Hindi hinihintay si nanay mula sa kwarto na nakita ang hapunan na naubos, natira lang gulay, sabaw na malamig, tumingin tapos walang sinabi.
Kumuha siyang gatas sa ref, ininom tapos umakyat ng tahimik, parang sinusubukan nilang putulin ang lahat ng ugnayan, kahit maliit. Parang naglalakad sa manipis na lubid, isang dikit lang ay mahuhulog sa bangin. Kinabukasan, nagsimulang mag-impake si Juan. Kaunti ang damit, pang-araw-araw lang. Tinupi ng mayos, inilagay sa lumang backpack. Mga gamit ay toothbrush, towel, shampoo mula sa grocery, inilagay lahat, walang iniwan. Kahit sinalas na ginagamit sa bakuran. Nang matupi ang huling jacket, umupo si Juan sa gilid ng kama, hinimas ang mukha. Hindi siya umiyak ngunit masakit ang mata mula nang pumunta sa lungsod. Ito ang unang beses na nararamdaman niyang may totoong tahanan, may mainit na kain, may hinihintay, may pamilyar na hakbang gabi-gabi. Kahit biyenan lang ngunit totoo at malalim ang pakiramdam. Hapon, plano niyang magpaalam kay nanay bago umalis. Ngunit nang umuwi siya mula trabaho, nakatago siya sa likod ng pinto ng kwarto. Naririnig ang takong, ang bag na inilagay sa mesa, ang mahabang buntong hininga tapos katahimikan. Ang atmosfera ay mabigat, ang malaking bahay ay bumalik sa dati, tahimik na malamig. Sa gabi ng magdidilim, isinuot ni Juan ang backpack, dinala ang lumang motor sa pinto. Hindi niya sinabi, hindi nag-text, walang iniwang note. Naisip niyang nasabi na lahat sa umaga kahapon, ngayon umalis na lang. Umalis para panatilihin ang tama kahit nasisira ang loop. Habang binubuksan ang pinto, may boses sa likod na hindi malakas, hindi nagmamadali, ngunit nagpapatay sa kanya. Alis ka na ba talaga? Lumingon si Juan. Si Nanay Teresa ay nakatayo sa hagdan, hawak ang jacket, buhok na nakapusot, mukhang mas maliit kaysa dati. Ang ilaw sa pinto ay dilaw na nagpapaliwanag sa mukha niya, mukhang malungkot na dati ay seryoso. Yumuko si Juan, opo, sa tingin ko po mas mabuti para sa atin. Hindi sumagot si Nanay. Lumakat ng mabagal palapit, nakatayo ng malapit na hindi nagdidikit, panatili ang huling distansya. Hindi kita sinisisi, hindi rin galit mula simula pa ay mahal na kita, sayang hindi ka anak ko. Ang puso ni Juan ay sumikip, parang kutsilyo na umikot sa loop. Sinubukan niyang kalmado ang boses. Mahal ko rin po kayo, ngunit may damdaming hindi dapat panatilihin, lalo na kung matagal ay lalong mali. Tumango si Nanay, namumula ang mata ngunit hindi umiyak. Nakatayo lang siya. Tumingin sa kanya parang pamilya na alis ng tuluyan. Sandali pa. Sinabi niya, mahina at mabagal ang boses, Juan. Po, kung sa hinaharap ay magmahal kang iba, mag-asawa, mabuhay ka ng maayos gaya rito. Si Juan ay may bara sa lalamunan. Tumango lang. Wala akong hinihiling. Gusto ko lang na huwag mong kalimutan na sa Boracay. May babaeng minsang nainitan ang puso dahil sa iyo araw-araw. Tapos lumingon siya, pumasok, hindi hinintay ang sagot, hindi lumingon, isinara ang pinto ng mahina na walang ingay. Ngunit alam ni Juan na sa loop, may sumasandal sa dingding, kumakagat ng ngipin para hindi umiyak. Si Juan ay nakatayo sa labas, mahigpit ang hawak sa manibela, tumingin sa harap ngunit mabigat ang loop parang ulan. Tapos pinaandar ang motor, maliit ang tuno, gumulong ng mabagal sa daan na 3 buwan na nakasanayan, maikling panahon ngunit sapat para baguhin ang buhay. Si Nanay Teresa ay umupo mag-isa sa sala, kamay sa mesa na malamig, mata sa kawalan. Sa labas, nawala na ang tunong motor ni Juan sa kalsada. Wala nang mahinang paksara ng pinto, wala nang amoyng luto alas 6 ng gabi, wala nang tunong ng sinalas sa bakuran. Ang bahay ay bumalik sa dati, malaki, marangya, tahimik at mag-isa. Nanatili siyang nakaupo, hindi gumagalaw. Mata na walang luha ngunit loop na parang pinipiga. May kawalan na hindi mapunan na kumakalat sa bawat sulok. Bawat bagay sa bahay, bawat upuan, bawat baso ay may bakas ni Juan. Ngunit ngayon, ala-ala na lang. Mula nang mamatay ang asawa, hindi niya pinayagan ang sinuman na lumapit ng malalim sa buhay niya. Kaya niyang mag-handle ng maraming meeting, magsaing ng milyong kontrata. Ngunit umuwi. Siya ay babaeng natutulog mag-isa,
kumakain mag-isa at tahimik ng buong gabi walang kausap. Nang dumating si Juan bilang manugang, ang katahimikan ay napunan ng tunog sa kusina, bati na magalang tuwing umaga, tunong pinggan sa mainit na kain. Ngayon, nawala lahat. Tumayo siya, naglakad sa bahay, mahinang hakbang sa tiles, binuksan ang ref, kinuha ang gatas tapos ibinalik. Tumingin sa bakuran kung saan naglilinis si Juan ang bintana o nagdidilik. Ang balde na plastik ay nasa sulok pa rin, walang gumagalaw. Ang towel na para sa bintana ay malinis, nakasampay ng mayos. Tinitingnan niya na may bara sa lalamunan. Umakyat sa kwarto, dumaan sa kwarto sa baba kung saan natutulog si Juan. Hindi nakalok ang pinto, itinulak ng mahina, sa loob ay nakatupi ang kumot, unan na mayos, sahig na malinis, tanging kurtina na gumagalaw sa hangin mula sa bintana. Pumasok siya, umupo sa gilid ng kama, hinaplos ang kutson parang pinapatahimik ang alaala na walang pangalan. Ipikit ang mata. Sumandal sa dingding, biglang lumitaw ang imahe ni Juan sa unang pagkakataon, yumuko na magandang umaga po, nanay. Simpleng bati na sumama sa kanya sa mga tahimik na araw. Si Juan pagkatapos umalis sa bahay ni Nanay Teresa, hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi siya umuwi sa probinsya, wala ring fix na lugar sa Boracay. Nag-drive ng walang patutunguhan sa daan sa tabing dagat, malamig ang hangin sa mukha ngunit mainit ang loop parang apoy. Tumigil sa maliit na inn sa eskinita, nag-rent ng single room. Ang kwarto ay may iron bed, fan at bintana na tumitingin sa lumang dingding. Unang gabi na malayo sa bahay na iyon, hindi makatulog si Juan. Hindi dahil sa bagong lugar kundi sa sarili, sa pakiramdam na kulang ng malaking bagay. Hindi na kailangang gumising maaga para maghanda ang almusal para sa iba. Wala nang tunong ang takong na nagpapahiwatik na bumaba si nanay para kumain, wala nang mainit na tsaan na may luya, wala nang kain na dalawa na tahimik. Kinabukasan, gumising maaga sa ugali tapos narealize na wala nang kailangang lutuin. Umupo ng matagal tapos nagbihis, lumabas para bumalik sa dating trabaho, mag-drive ng tricycle. Buong araw gala sa kalsada ngunit sa isip ay paulit-ulit ang tanong, ngayon kaya kumain na si nanay? Gabi, tumigil sa maliit na karinderya, nag-order ng simpleng kanin. Habang hawak ang tray, nag-vibrate ang phone. Unknown number. Sinagot ni Juan ng maingat. Hello po? Boses ang babae na pamilyar ng mahina. Juan, ako ito. Nagulat si Juan ng ilang segundo, hindi inaasahan na tatawag si nanay. Ang boses ay hindi nanginginig ngunit mabagal kaysa dati. Hindi ako tumatawag para pigilan ka. Ngayon lang ako umuwi. Nakita ko ang towel na sinampay mo sa bakuran, parang kulang. Kinagat ni Juan ang labi, mahigpit ang hawak sa phone. Nanay tumawag para sabihin na hindi kita sinisisi. Tama ang pag-alis mo. Ngunit kung babalik ka sa Boracay sa ilang araw, kahit hindi umuwi, gusto kong imbitahan kang kain. Hindi bilang biyenan at manugang kundi kain ng 2 taong minsang nanirahan sa isang bubong. Hindi sumagot si Juan. Tumingin sa madilim na langit, masakit ang mata. Sandali pa, sumagot ng mahina. Opo, kapag bumalik po ako, dadaan po ako. Natapos ang tawag, ngunit sa loop nila pareho may bagay na hindi natapos. Iyon ay damdamin na kumukulo na hindi pa natatawag. Ngunit toto na hindi na mahawakan. Pagkatapos ang tawag gabing iyon, pinatay ni Juan ang phone na mabigat, ang loop parang may bato. Ang huling salita ni nanay ay paulit-ulit, hindi kain ng biyenan at manugang kundi kain ng 2 taong minsang nanirahan sa isang bubong. Parang magaan. Simple ngunit alam niyang sinusubukan niyang panatilihin ang limitasyon na sinusubukan niya rin. Buong gabi hindi makatulog. Nanatili sa maliit na inn, naririnig ang fan, mata sa kisame na may mansa. Bawat lugar sa bahay ni nanay ay malinaw na lumilitaw. Kusina na may amoy mula sa spice rack, hagdan na nililinis niya araw-araw. Mesa sa balkonahe, kung saan umupo silang tahimik na tumitingin sa dagat, lahat ay nasa likod na. Kinabukasan, bumalik si Juan sa dating buhay, maaga gumising, mag-drive, kumain sa labas,
Matulog sain, buhay na tahimik walang gulo, walang problema, ngunit walang pakiramdam na buhay. Kahit umalis na, tuwing umuulan, automatiko niyang iniisip kung dala ba ni nanay ang payong. Kapag dumadaan sa daan papunta sa villa area, mahigpit ang hawak sa manibela ng kaunti. Ilang araw pa, nakuha ni Juan ang balita na bumalik si Sofia mula Japan. Hindi mula kay nanay o Sofia kundi mula sa kaibigan sa charity group nun. Bigla ang balita ngunit hindi nakakagulat. Dahil matagal na nasa pagitan nila ni Sofia ay shell lang. Nag-text si Sofia ng isa lang. Okay ka ba? Umuwi na ako. Dapat tayo makita? Nabasa ni Juan ang text habang nakaupo sa roadside cafe kung saan hinihintay ang pasahero. Tiningnan ng matagal tapos nakreply. Kailan ka free? Sabihin mo Sofia pumili ng dating lugar kung saan nakdate sila bago magpakasal. Pagkatapos ang halos kalahating taon, walang saya o galit. Tanging katahimikan na awkward. Tiningnan ni Sofia si Juan ng matagal. Naririnig ko mula kay nanay, lumabas ka na. Tumango si Juan. Oh, umuwi ka na. Ibigay ko na ang bahay para komportable kayo. Uminom si Sofiang tumingin sa malayo. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang nangyari. Sinabi lang ni nanay na hindi kayo makasundo, hindi ko na tinanong. Dahil sa toto, hindi na tayo malapit. Tahimik si Juan. Nagpatuloy si Sofia, mahina ang boses. Alam ko na nung araw, nagpakasal ako sa iyo dahil sa awa at impulse. Naisip ko na mabait ka kaya magiging payapa. Ngunit habang naglalakbay na buhay, nakita ko na hindi tayo bagay. Hindi mo kasalanan, hindi rin akin. Nanatiling tahimik si Juan. Naisip niya ito ng daang beses, ngayon ay magaan lang. Sumandal si Sofia, bumuntong hininga. Parang malungkot si nanay ngunit naisip ko matatak siya. Hindi ko inaasahan na hahawakan kaniya ng matagal. Parang joke na seryoso ngunit sumikip ang puso ni Juan. Maikli ang sagot. Nag-isa si nanay ng matagal. Nagulat si Sofia, tumingin sa kanya sa unang pagkakataon mula nang umupo, parang mahal mo talaga si nanay. Tiningnan ni Juan ng diretso si Sofia tapos tumango ng hindi iniwas. Oh, ngunit hindi bilang manugang sa biyenan, hindi rin pag-ibig ng makasintahan, kundi pakiramdam ng 2 taong kulang sa pagmamahal, nagdedepende sa isa't isa para sa araw. Tahimik si Sofia ng matagal tapos mahina na sinabi, hindi ako makikialam. Nagulat si Juan. Tiningnan siya ni Sofia ng kalmado, tayo ay maghihiwalay ng maaga o huli. At si nanay, kung babalik ka, gusto ko lang na huwag mong payakin siya. Sanay siyang mag-isa, ngunit walang dapat masanay sa pag-isa. Natapos ang pagkikita sa handshake, walang luha, walang pigil, walang sisi, tanging pag-amin. May relasyon na dapat tumigil sa punto para bigyan daan ang iba, kahit mali ngunit toto. Hapon na iyon, nakatayo si Juan sa harap ng dating pintong villa. Hindi kumatok, hindi nagbel. Nanatili lang tumingin ng matagal, walang gulo sa loop, tanging tanong, kung babalik ako, bubuksan pa ba niya ang puso? Pagkatapos makipakita kay Sofia, hindi agad umuwi si Juan sain. Naglakad sa daan sa tabing dagat, sa mga pamilyar na sulok kung saan bumibili sila ang gulay. Pumunta sa bakery, naglakad ng tahimik parang estranghero ngunit malapit. Magulo ang loob ni Juan. Ngunit iba sa dati, ngayon ay malinaw ang pakiramdam. Gustong makita ulit si nanay kahit minsan. Hindi para sa malaking bagay, gusto lang malaman kung okay siya. Kumakain ba ng maayos, natutulog ba ng mahimbing? Madilim na? Tumishil sa harap na puting villa, na minsan ay tinawag na tanam. Hindi nakalok ang pinto, bukas ang ilaw sa balkonahe, dilaw na init mula sa kusina gayang dati, ngunit walang hakbang, walang tunong ngosilyo, walang amoy ngang sabaw gaya ng nandito siya. Nakatayo sa labas, mahigpit ang hawak. Isang tulak lang ay makakapasok. Ngunit ang paa ay parang nakaugat. Sa oras na iyon, narinig ang pinto sa loop. Si Nanay Teresa, nakasuot ng simpleng damit pambahay.
Buhok na hindi nakapusot kundi nakalugay sa balikat, mukhang pagod. Nagulat siya nang makita si Juan sa labas. Ilang segundo, walang naksalita. Hangin na nakpapagalaw sa kurtina at sa dilaw na ilaw, nakatinginan sila. Unang beses pagkatapos ng maraming araw na hindi nagita ngunit punong ng pamilyar na parang hindi nahiwalay. Juan, mahina ang tawag ni Nanay Teresa. Po. Bumalik po ako sa Boracay ilang araw. Dumaan lang po ako. Nakita ko bukas ang ilaw kaya tumigil sandali. Wala pong balak manggulo. Lumapit si Nanay. Kalmado ang boses. Pumasok ka. Gabi na. Ano ba ginagawa mo sa daan? Nag-alangan si Juan. Po. Hindi ko po alam kung dapat. Nahanda ako ang sabaw, hindi ko alam para kanino. Kung hindi ka papasok, itatapon ko na lang. Mahinang salita. Walang sisi. Walang alala nga nakaraan. Ngunit narinig ni Juan na sumikip ang puso. Tumango siya. Lumakpas sa pinto. Sumunod sa kanya sa loob. Ang hapunan na iyon ay dalawang simpleng ulam. Sabaw na baka at pritong isda. Ngunit nang umupo sa mesa, may bara sa lalamunan si Juan, ang magutsara. Mangkok ay dati pa rin. Parehong posisyon. Iba lang ang katahimikan sa pagitan. Walang binanggit na lumang bagay sa kain. Simpleng tanong lang, ano ginagawa mo nitong nga araw? Nagdadrive po ulit. Okay naman po. Masikip ba ang in? Sanay na po ako, Nanay. Pagkatapos kain, personal na nagain si Nanay ng sa, inimbitahan na umupo ulit sa balkonahe, umupo sila sa dating lugar. Mahina ang hangin sa dagat, amoy ng saa, parang hindi nagbago, loop lang ng tao ang nag-iba. Sandali pa, mahina na sinabi ni Nanay, sinabi na sa akin ni Sofia lahat. Tungkol sa pakikita niyo, alam ko na wala ka ng damdamin sa kanya. Hindi kita sinisisi. Tumango si Juan, opo, nakasundo na po kami. Siguro mas mabuti ang divorce para sa aming dalawa. Tumingin si Nanay sa malayo, naisip ko na tama ang ginawa ko. Pinili ko para kay Sofia, nagdesisyon ako para sa kanya, ngunit sa huli, hindi ko napanatili ang kaligayahan niyang sinuman. Lumingon si Juan. Unang beses na tumingin ng diretso kay Nanay pagkatapos ng maraming araw. Hindi kayo mali, Nanay. Nag-isa kayo ng matagal kaya marami kayong inaasahan sa iba. Katahimikan, hangin pa rin, dagat na dumadagundong parang alih. Sandali pa, inilagay ni Nanay ang tasa sa mesa, malinaw ang boses, pwede ka bang manatili ng gabi rito? Nagulat si Juan, manatili bilang kaibigan lang, wala pa, walang title, walang lumalampas. Gusto ko lang may kasalo sa almusal. May tunong pinto sa hapon para malaman na hindi pa ako ganon katanda para mag-isa magpakailanman. Ang salita na iyon ay nakpabara sa lalamunan ni Juan, hindi agad sumagot. Magulo ang loob, ngunit malinaw na gusto niyang manatili hindi para ulitin ang mali, kundi para maging suporta sa babaeng matagal nang nakpapanggap na matatag. At gabing iyon, natulog si Juan sa dating kwarto, dating kutson ngunit ang tulog ay hindi na may gulo gayang dati. Si Nanay Teresa sa taas ay unang beses na humila ang kumot na walang gulo hanggang umaga, ngunit pareho silang alam na bukas ay hindi pagganap na payapa. Kinabukasan, gumising si Juan sa dating kwarto sa baba. Ang araw na maga ay sumisingaw sa kurtina sa malamig na tiles, ang kwarto ay pareho, maayos, amoy na sabon sa unan. Umupo siya, tinupi ang kumot tapos nahugas ng matagal parang pinapalis ang natirang kaba mula kagabi. Nang lumabas siya, si Nanay ay nasa kusina, naglulutong almusal. Bihira iyon. Dati ay umupo lang siya sa luto ni Juan. Bihira hawakan ang kusina. Ngunit ngayon, personal na nagluluto ng itlog, sinangag, hiwa ng gulay. Tahimik ang kusina ngunit mainit. Nang makita si Juan, tumango lang siya tapos sinabi, "Upo ka, tapos na ako." Nahugas si Juan ang kamay, hinila ang upuan. Tahimik na tinitingnan siyang tapusin ang huling gawain. Ang tingin niya ay hindi na iniwas, ngunit hindi rin masyadong malapit, tanging pasasalamat, pakiramdam na inaalagaan ulit, lutuin, umupo sa harap ng walang paliwanag. Lahat parang luxury na kulang sa maraming araw.
Nang mailagay ang mainit na sinangag sa mesa, umupo si nanay sa harap, nagaing ng 2 tasa ang saa. Kumain sila ng tahimik, walang binanggit sa kagabi, walang ala-ala, ngunit ang atmosfera ay hindi na tense, kundi payapang 2 taong lumagpas sa malaking bagyo sa loob. Sandali pa, nang tumayo si Juan para tumulong maglinis, sinabi ni nanay, "Ngayon hindi ako pupunta sa resort. Gusto kong magpahinga sa bahay ng maayos." Tumango si Juan, "Kaya po, ayusin ko po ang tubo sa bakuran. Nakita ko pong tumutulo mula noong nakaraan." Tiningnan siya ni nanay, lumambot ang mata. "O, kung may oras ka, tulungan mo ako." "Salamat." Ang umaga ay lumipas ng magaan. Inaayos ni Juan ang tubo, nakwawalis ng bakuran, naglilinis ng bintana. Nga gawaing ginawa niya sa 3 buwan, ngayon ay bumalik parang instinct. Ngunit iba na may nanay na umupo malapit, minsan nagdadala ng limonada. Minsan nagtatanong ng maliit, iyon lang ay sapat para lumambot ang loob. Tanghali ay kumain ng simple, gulay, isda, sabaw, walang fancy, ngunit si nanay ay kumain ng marami kaysa dati. Si Juan rin, hindi nila sinasabi ngunit naiintindihan na ang kain na ganon ay ang kulang nila sa maraming taon. Hapon nang mahahanda si Juan ng jacket para umalis, may tunog ng bell. "Ako na po ang magbubukas," mabilis na sinabi. Lumakat sa bakuran, binuksan ang pinto, sa labas ay si Sofia, anak ni nanay, asawa niya na may maliit na maleta. Nakasuot ng pants, puting polo, buho na nakatali. Nagulat nang makita si Juan pa rin doon. Nagalangan si Juan, lumihis. "Dumaan lang po ako. Alis na rin." Hinila ni Sofia ang maleta, mabilis na tingin sa bakuran tapos sa balkonahe kung saan nakatayo si nanay, hawak ang railing, mukhang walang malinaw na emosyon. "Hindi mo sinabi sa akin na nandito siya." Mabagal ang sagot ni nanay, "Bakit kailangan kong sabihin? Wala na siyang kinalaman sa iyo kaya hindi kailangan." Nagulat sandali si Sofia, ngunit ngumiti ng mahina, "Kaya pala tinatanggap mo na lahat." Biglang bumigat ang atmosfera. Hahakbang si Juan ngunit pinigilan ni nanay ng iling. Mabagal siyang bumaba sa hagdan, malinaw ang boses, "Mabuti umuwi ka, hindi ko na kailangan. Ngunit sasabihin ko muna, wala na akong lakas para magpanggap na tagapamayapa para sa sinuman. Kung mananatili ka, mabuhay ng maayos. Kung hindi bagay, umalis ka. Pagod na ako." Tiningnan siya ni Sofia, may galit at sakit ngunit lumambot. "Pagod ka o sinusubukan mong panatilihin ang isang kapalit ko?" Ang salita na iyon ay parang kutsilyo sa puso ngang tatlo, hindi sumagot si nanay. Yumuko si Juan walang sinabi. Sandali pa, si Sofia ang nakbasak ng katahimikan. "O, hindi ko gustong mag-away. Umuwi ako para kumuhang gamit tapos alis." Tapos hinila ang maleta pataas ng desidido. Nanatili si nanay at Juan sa bakuran. Malakas ang hangin sa dagat, may amoy na maalat. Sa loob ng bawat isa ay may ibang hangin na hindi maingay ngunit matagal at alam nila na ang totoong bagyo ay magsisimula na rito. Ang habang ni Sofia ay naririnig sa hagdan, bawat tunog ay parang bigat sa loob ni Nanay Teresa. Nanatili siyang nakatayo sa bakuran, mahigpit ang kamay, mata na sumusunod hanggang mawala ang anak. Si Juan ay nakatayo sa sulok, hindi alam kung alis o manatili, lalong hindi alam kung ano sasabihin. Sandali pa, lumingon si nanay kay Juan. Walang sisi, walang lungkot, tanging pagod sa sulok ng mata. "Umuwi ka na. Ang problema namin ay ako ang mag-ayos." Mahina na tumango si Juan. Ayaw niyang umalis, ngunit manatili ngayon ay parang dakdak sa apoy. Lumingon siya, lumakat ng ilang hakbang ngunit narinig ang sigaw mula sa itaas. "Nanay!" Tumigil si Juan, lumingon. Si nanay ay tumingin sa hagdan. Si Sofia ay nakatayo, hawak ang folder, mukhang galit na pula ang mukha. "Ito ang papel ngang transfer ngang fila na ito. Pinirmahan mo na." Hinawi ni Sofia ang papel, mataas ang boses. Huminga si nanay. Pareho ang boses. "Pinirmahan ko noong nakaraang buwan, iniiwan ko sa iyo. Nasa pangalan mo na ang titulo. Ngayon ako lang ang pansamantala rito hanggang sa
Hanggang sa ano? Hanggang sa dalhin mo si Juan para manirahan ng makasama. Balak mong gawing bagong tahanan ang bahay na ito. Ang maikling salita ay nagbasag ng katahimikan sa bahay. Nagulat si Juan. Lumaki ang mata. Si Nanay Teresa ay kalmado pa rin, mabagal na sinabi, hindi ako naninirahan kasama ang sinuman. Nanatili ako dahil wala akong mas pamilyar na lugar. Bumaba si Sofia ng ilang hakbang, namumula ang mata. Akala mo ba hindi ko alam? Mula nang manirahan kayong magkasama, sismis na sa buong lugar. Naisip mo ba ako? Naisip mo ba si tatay? Sa unang beses, itinaas ni nanay ang ulo ng tuwid. Tiningnan ang anak ng matagal. Mababa ang boses ngunit punong sakit. Naisip ko lahat. Sofia, naisip ko ikaw, si tatay mo. Ang sismis sa labas. Ngunit ikaw ba naisip mo ba ako? 10 taon na nag-iisa ako sa malaking bahay na ito. Araw-araw nagtatanong kung kailan matatapos ang pag-isa na ito. Nagulat si Sofia. Umiyak ng hindi namamalayan. Lumapit si nanay ng ilang hakbang. Nanginginig ang labi. Hindi ako pumili ng mali, hindi rin ako nagmamahal. Pinahahalagahan ko lang ang taong mabait, na nagpapabawas sa pakiramdam kong walang silbi, na nagpapaalala na minsan akong babae na alam ang pag-alaga. Iyon lang. Natapos ang salita. Lumubog ang lugar sa katahimikan. Hangin mula sa bakuran ay pumasok. Nagpapagalaw sa puting kurtina sa bintanang sala. Tunong orasan ay parang nagmamarkang bawat segundo ngang katahimikan sa pagitan ngang mag-ina. Hindi na makatayo si Juan, lumapit siya, nag-alangan na sinabi, Sofia, hindi gaya ang iniisip mo, hindi kami lumampas. Ako at nanay mo ay si Sofia, ay nagtaas ng kamay para pigilan. May bara ang boses. Alam ko hindi ko naisip na masama ka, ngunit hindi ko kaya. Hindi dahil sa selos kundi dahil sa nanay ko, ang taong naisip kong pinakamatatag ay makakapagiging ganon kahina. Tapos lumingon kay nanay, alam mo ba kung gaano ako nahihiya? Hindi dahil sa pagmamahal mo kundi dahil nagtago ka. Nagtago ka sa akin, nagtago sa sarili. Pinayagan mong sismising, ibabago mo sinabi. Bakit hindi ka matapang mula simula? Si nanay ay tahimik, kinagat ang labi para pigilan ang luha, ngunit bumuntong hininga dahil natatakot akong mawala ka. Mahinang salita ngunit nakpayak ng malakas si Sofia. Hindi na makatayo ng maayos, umupo siya sa hagdan, takpan ang mukha. Umiyak parang bata. Lumapit si nanay, mahina na umupo sa tabi, walang salita, tanging kamay sa balikat ng anak. Si Juan ay nakatayo ng malayo, hindi alam kung lalabas o babalik, ngunit ang tingin niya ay hindi natakot o gulo gaya ng dati, kundi magaan dahil sa wakas, nasabi na ang dapat, kahit masakit, kahit basak ngunit totoo. Sandali pa, itinaas ni Sofia ang mukha, may bara ang boses, nanay hindi kailangan magsori, kailangan mo lang, mabuhay ng totoo sa sarili. Tiningnan siya ni nanay, tumango ng mahina. Hindi na ako magtatago. Ngunit hindi ko rin papayagan na mahiya ka dahil sa akin. Lumingon si Sofia kay Juan, lumambot ang tingin. Ikaw rin. Kung babalik ka pa, huwag magtago. Mabuhay ng totoo, basta mabait, walang may karapatang pigilan ang kaligayahan ng sinuman. Tumango si Juan, unang beses na tiningnan si Sofia nang may pasasalamat. Sa sandaling iyon, naintindihan ng tatlo na may basag na hindi mayos, ngunit mula ron ay may liwanag na makakapasok. Pagkatapos ng gabing iyon, walang dagdag na salita. Ang atmosfera sa villa na dati ay walang tao. Ngayon ay lalong tahimik na nakakakilabot. Nanatili si Sofia sa bahay, ngunit bihira bumaba, karamihan ay nasa kwarto. Nag-isip at nagpapakalma pagkatapos ang malaking emosyon. Si Nanay Teresa ay tahimik parang walang nangyari. Maaga gumising. Nag-aalaga ng hardin, naghahanda ng kain para sa lahat gaya ng matagal na ugali. Ngunit ang tingin niya sa itaas ay may lungkot na mahirap ilarawan. Si Juan, mula sa usapan na iyon, pinili niyang umalis. Inimpaka ang gamit sa maliit na malapit sa bahay ni nanay,
lumipat sa murang boarding house malapit sa carpentry shop na trabaho niya. Hindi dahil sa takot o hiya kundi kailangan mag-settle ang lahat. Tumatawag pa rin siya kay Sofia. Nagte-text para kumusta ngunit bihira sumagot. Isang huli na hapon, tumawag si Nanay Teresa kay Juan. Mahina ang boses parang hangin. May oras ka ba? Gusto kong hatid mo ako sa isang lugar. Walang tanong, pumunta agad siya. Sa motor, kaunti ang usap. Kalmado ang mukha niya, tanging hangin na nagpapalipat sa buhok. Ang patutunguhan ay maliit na sementeryo sa Burol, kung saan nakalibing ang asawa na si Lolo Ramon mula 8 taon na. Inilagay ni Nanay ang bulaklak na puti sa libingan tapos umupo sa stone bench bumuntong hininga. Matagal na hindi ako nakabalik rito. Juan. Tuwing nakatayo sa harap ng libingan niya, nararamdaman kong may sala ako. Mahina na umupo si Juan sa tabi, walang sinabi. Nang mamatay siya, nangako ako na hindi ko bubuksan ang puso sa iba. Dahil naisip ko na pagmamahal pagkatapos, ng pagkawala ay pagtataksil. Ngunit habang nabubuhay, nakikita ko na pinapahirapan ko lang ang sarili. Lumingon si Nanay kay Juan, may bara ang boses, siguro ikaw ang pagkakamali ko. Ang relasyong ito ay hindi dapat nagsimula, ngunit dahil sa iyo, nalaman kong buhay pa ako. Mahina na hinawakan ni Juan ang kamay niya, matatak ang tingin, hindi po ako nagsisisi, basta hindi kayo nahihiya sa sarili, ako rin. Tahimik sila ng matagal, dumadaan ang hangin sa sementeryo, may amoy ngang damo at tunong ngang hon. Lahat ay payapa, payapang hindi nila naranasan mula nang matuklasan ang damdamin nila. Nang magdidilim, mahina na sinabi ni Nanay, bukas pupunta ako sa Maynila. May kaibigan akong may charity center, tutulungan ko ron sandali. Para rin makaroon ng space si Sofia para mag-isip, nagulat si Juan. Talaga po kayong aalis? Oo. Kailangan kong umalis dahil kung mananatili, lalong mahirapan ang anak ko. Hindi ko siya mapipilit na tanggapin lahat dahil gusto kong payapa. Yumuko si Juan, mabigat ang boses. Paano po tayo? Ngumiti ng mahina si Nanay. Unang beses pagkatapos ang maraming araw, ang ngiti ay walang luha. Kung mananatili ka pa rito at toto pa rin, naniniwala akong susunod ang lahat sa dapat. Huwag pilitin, hayaan ang oras na magsalita. Tahimik si Juan, naintindihan niya. Binibitawan niya hindi dahil walang pagmamahal kundi pinipili ang tama para sa lahat. Ang pag-unawa, pag-urong ng babaeng may karanasan, ay nagpapahanga at nagpapasalamat sa kanya kaysa dati. Sa daan pauwi, walang dagdag na salita, ngunit bawat isa ay may bagong determinasyon. Si Nanay Teresa ay lumabas sa gulongang buhay para mahanap ng kapayapaan. Si Juan ay nagpatuloy na mabuhay ng mayos para walang mahiya sa pangalan niya. Si Sofia ay hindi pa alam na ang pag-alis ng ina ay magiging turning point na magbabago ng kanyang isip magpakailanman. Sa araw na umalis si Nanay Teresa sa Boracay, umulan, bigla ang ulan gaya ang mga nakaraang buwan, basa at malamig ngunit may magaan na pakiramdam na kakaiba. Hindi hinatid ni Sofia ang ina, nanatili lang sa likod ng bintana, tinitignan ang taksi na umaalis sa pinto na magulo ang loop. Mga nakaraang araw ay umiyak siya ng marami, umiyak dahil sa shock, sakit, pagkawala, ngunit higit sa lahat dahil unti-unti niyang naiintindihan ang bagay na naisip niyang pagtataksil. Ang ina niya, ang babaeng nirerespetong marami dahil sa lakas, talino at disiplina, ngayon ay siyang nagpapagulo sa kanya. Ngunit habang iniisip, hindi niya mapanatili ang galit, dahil sa likod ng matatag na shell ay babaeng nag-isa ng halos 10 taon. At si Juan, ang asawang mabait, tahimik, mapaktis, laging nasasaktan. Alam ni Sofia na mula ng magsama, hindi niya binigyan ng totoong kaligayahan, pressure mula sa pamilya, pagkakaiba sa edukasyon, yaman at hirap ay nagpapatingin sa kanya bilang pasanin kaysa kasama. Ngayon, narealize niya na si Juan ang tanging hindi nanakit sa kanya kahit sa oras na lumakat siya sa bawal. Gabing giyon, naginitiate si Sofia na mag-text kay Juan. Pwede ba tayong magkita sandali?
Ilang minuto pa, nandito na si Juan. Nagita sila sa maliit na cafe sa tabing dagat, dating lugar ng date bago kasal. Tiningnan ni Sofia si Juan ng matagal bago magsalita. Gusto kong tanungin, kailan nagsimula ang damdamin mo at ni nanay? Hindi iniwas ni Juan ang tingin, kalmado na sumagot. Pagkatapos mong umalis 6 na buwan, nang madulas si nanay, ako ang nakdala sa hospital mula sa pag-alaga at yusap. Naging ugali ngunit walang balak lumampas. Hanggang isang araw, tumigil siya, mababa ang boses, dumating ng natural parang hininga. Pareho kaming hindi sinadya, Sofia, tumango siya tapos nagtanong pa, ngunit nagsisisi ka ba? Tahimik si Juan, sandali pa sumagot ng totu, marami. Ngunit hindi dahil sa pagmamahal kay nanay kundi dahil nasaktan kita. Kahit hindi na tayo masaya, naisip ko dapat sinabi ko muna. Iyon ang pinakamalaking mali. Lumihis ang mukha ni Sofia. Umiyak, ngunit ngayon hindi galit kundi awa na kumukulo, umalis na si nanay. Hindi ko alam kung gaano katagal o babalik ba. Ngunit kung may damdamin ka pa kay nanay, hindi ko pipigilan. At kung may natira pa sa akin, sabihin mo ng malinaw. Nagulat si Juan sa salita na iyon. Hindi niya inaasahan na ganon ka-open si Sofia. Ngunit umiling ng mahina, minahal kita, Sofia. Marami, ngunit minsan ang puso ay hindi sumusunod sa isip. Ngayon, ang tanging gusto ko ay mabuhay ka ng walang sakit dahil sa gulo na ito. Tiningnan siya ni Sofia, nang unang beses pagkatapos ng maraming taon parang matanda, desidido at mabait. Ano ang plano mo? Mananatili ako sa Boracay, magtratrabaho. Ang bagay sa pagitan ko at ni nanay, hayaan ang oras na sumagot. Ngunit kung isang araw babalik siya at matanggap mo na, ituring na lumang kwento. Huwag hayaan na pahirapan ka pa, tumango si Sofia. Malakas ang hangin sa dagat, may amoy na maalat at tunongang alon sa buhangin. Tumayo siya, lumakat ng kaunti tapos lumingon salamat dahil naging totu ka sa sarili. Tapos lumakat ng hindi lumingon. Tiningnan ni Juan ang likod, magaan ang loop ng kakaiba. Sa gitna ng gulo at sakit, ang napanatili nila ay kabaitan sa isa't isa. Pagkatapos umalis sa Boracay, pinili ni Nanay Teresa na mabuhay ng tahimik sa maliit na bayan sa tabing dagat sa Palawan, kung saan walang nakakaalam na siya ang dating may-ari ng real estate o ang babaeng nasa gitna ang eskandalo dahil sa pag-ibig na nakpagulo. Nagren siyang maliit na bahay, simple, puting pader sa paligid na may tanim na gulay at alagang manok. Sa una, halos walang kausap, pumupunta lang sa palengke, nagluluto tapos umupo tumingin sa dagat. Ang tiyan ay lumalaki ng unti. Minsan sumisipa ng mahina na nakpapangiti sa kanya. Unang beses sa buhay na hindi niya isip ang kontrata o bidding. Iniisip niya ang bata, minsan hinahaplos ang tiyan, bulong parang kausap ang nasa loop, ikaw ang pinakamalaking aliw ko. Kahit hindi ka ipinanganak sa magandang sitwasyon, nangangako ako na mamahalin kita ng lahat ng hindi ko nabigay sa iba. Araw-araw, payapa ang buhay ni nanay ngunit may gabi na gising. Ang alaala kay Juan ay nakpapasakit sa puso hindi bilang alaala ng batang lalaki kundi sa taong minsang nakikinig, nak-alaga parang tunay na kasama. Ang damdamin na iyon ay huli ngunit totu na masakit. Isang hapon na maulan, nakuha niya ang liham mula sa express mail hindi mula kay Juan kundi kay Sofia. Sa liham, hindi sinisisi ni Sofia ang ina. Sinulat lang, galit na galit ako sa iyo noon. Ngunit naintindihan ko na ikaw ay babae rin gaya ng iba, may karapatan sa pagmamahal. Hindi ko mabubura ang nangyari, ngunit ayaw ko nang mabuhay sa galit. Kung gusto mo, handa akong sunduin ka kapag manganganak ka, umiyak si Nanay Teresa. Huli na luha ngunit magaan. Alam niyang ang pagpapatawad ay buong prosesong pahilom ng anak at alam niyang hindi niya maaring biguin. Isang linggo pa, nagdesisyon siyang bumalik sa Boracay, hindi para pigilan kundi para harapin. Sa biyahe pabalik, paulit-ulit ang alaala sa unang araw na binuhat siya ni Juan mula sa hospital. Sa oras na umiinom sila ng saa at biglang umiyak siya sa harap niya. Naalala ang tingin na iyon? Walang hukom, walang pagnanasa, tanging empatiya. Nang bumalik sa dating fila,
na minsan ay tahanan ngunit ngayon ay puno ngang basag. Nakatayo ng matagal sa harap ng pinto. Binuksan ni Sofia ang pinto, nakatayo sa harap ng ina ng tahimik. Walang salita. Ang tingin nila ay sapat na. Hinaplos ni nanay ang tiyan, mahina na sinabi, "Gusto kong manganak rito." Kung tatanggapin mo pa, lumapit si Sofia, yumakap sa ina, unang yakap pagkatapos ang maraming buwan tatanggapin ko ngunit may kondisyon, mabuhay ka ng totu sa sarili, huwag ka ng magdusa pa. Ang salita na iyon ay parang gamot sa sugat ng loop ng mag-ina. Sa sandali, nawala ang bagyo, nanatili ang dalawang babae. Isang malapit ng maging ina ulit, isa na malapit ng maging ate ng bata na dumating dahil sa pag-ibig kahit mali ang timing. Gabing iyon, dumating si Juan. Nang makita si nanay na bumalik, hindi nagsalita, nakatayo lang. Ngumiti ng mahina si nanay sa kanya, "Wala akong inaasahan pa. Gusto ko lang na mabuhay ka ng maayos at huwag mong sisihin ang sarili. Tapos na ang bagay sa atin ng tama." Tumango ng mahina si Juan, may pagsisisi sa mata ngunit magaan rin. Alam niyang ang maikling pag-ibig ay kinonde na ngunit para sa kanila, ay sugat na mahirap gumaling at bagay na nakpapalaki sa kanila. Mula nang bumalik, nanirahan ulit si Nanay Teresa sa fila na puno nga alaala, parehong simula at wakas ng bawal na relasyon sa pagitan niya at ni Juan. Sa una, awkward pa. Si Sofia ay tahimik, si Juan ay iniwasan. Si Nanay Teresa ay sinusubukang kalmado, ngunit ang mata na malabo dahil sa edad at gabi na walang tulog ay hindi may tago ang lungkot. Ang babaeng higit sa 60 na buntis ng halos 6 na buwan, nagluluto mag-isa, nag-aalaga sa sarili, nagpapacheck up parang pagbabayat ng sala. Isang hapon, habang nagdidilig ng bulaklak sa likod, nahilo siya. Ang sakit sa likod ay bigla na halos hindi makatayo. Sa oras na iyon, papasok si Juan, nakita ang pag-alog, tumakbo para alalayan. Nanginginig ang kamay ng binata nang inalalayan siyang umupo sa wooden chair. "Nanay, okay, po ba kayo?" Tawag, "Ako kay Sofia." Mabilis na sinabi ni Juan, tatayo sana ngunit umiling ng mahina si nanay, "Huwag, upo ka, hindi kita sinisisi, sa kabaliktaran. Nagpapasalamat ako dahil nabuhay ako ulit dahil sa iyo, ngunit malaki ang bayad." Tahimik si Juan, namumula ang mata tapos tumango parang bata na nahuli sa mali. May baraang boses, "Kung pwede bumalik, hindi po ako papasok sa sala noong araw na iyon. Hindi makikita na umiyak kayo at hindi dadalhin sa hospital." Lumihis ang mukha ni nanay, itinatago ang awa tapos mabagal na sinabi, "Ngunit kung walang araw na iyon, nanatili akong anino sa bahay na ito, at ikaw ay nanatiling nawawala na may asawang hindi mo maabot." Ang salita ay mapait ngunit totoo. Hindi nila sinusubukang ipagtanggol o pigilan pa. Natututo lang tanggapin. Pagkatapos ang usap na iyon, nagbago si Juan. Hindi na iniwasan. Tuwing hapon, tahimik na pumupunta sa palengke. Bumibiling gulay. Minsan dala ang prutas na gusto ni nanay. Nakikita lahat ni Sofia ngunit walang reaksyon. Parang pagkatapos ang lahat, naiintindihan niya. Ang galit ay hindi nagpapagaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba kundi para sa sarili. Isang gabing malakas ang ulan. Nararamdaman ni nanay ang sakit sa tiyan. Si Sofia ay agad dinala sa hospital. Si Juan ay nagmadaling mag-drive. Kahit hindi pa due, sinabi ngang doktor na may sign ng premature. Nagpanik ang tatlo. Sa puting kwarto, malamig na ilaw ay nagpapahigpit ng damdamin. Habang nakahiga, hinawakan ni nanay ang kamay ni Sofia ng mahina, "Kung may mangyari sa akin, ikaw ang mag-alaga sa bata na ito. Alam kong hindi ako karapat-dapat, ngunit naniniwala, akong mamahalin mo ito gaya ang sarili mong dugo." Umiyak si Sofia. Walang inaasahan na pagkatapos ang lahat, ang pagmamahal ng inaanak ay makakapasok at magbibigay ng pag-asa. Nagtaas ang mukha. "Nanay, mabuhay ka para manganak. Walang makakapalit sa iyo." Pagkatapos ang ilang oras na monitoring, nag-stabilize. Ang bata ay ligtas sa loob,
Ang premature scare ay lumipas parang malupit na test kamtadhana, ngunit ang sandaling iyon ay nagbuklot sa 3 taong dati ay makauwi sa pamamagitan ng hindi maputol na tali. Ang buhay. Kinabukasan gumising si Nanay Teresa. Sa labas ngang bintana, sumisikat ang araw. Nakita niya si Sofia na natutulog sa upuan, si Juan ay nakatayo sumandal sa dingding, kamay sa bulsa, mata sa ibon na lumilipat sa bintana. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na hindi na sila tatlong magkaaway kundi bahagi ng kwento ng isa't isa, hindi mabubura ngunit hindi rin may kakaila. Umaga na iyon, pagkatapos ng mahabang gabi sa hospital, inilipat si Nanay sa recovery room. Pinayuhan ng doktor na panatilihin ang stable na emosyon at iwasan ang galaw dahil may risk pa rin ng premature. Mula nang pumasok sa hospital, nagiba ang atmosfera sa bahay. Si Sofia ay parang bumalik ang pagmamahal ngang mag-ina nun, mahina na nag-alaga ngang bawat kutsarang lugaw, baso ngang gatas sa ina. Si Juan ay tahimik na naglilinis, pumupunta sa palengke, nagluluto, kahit maglabang damit para sa biyenan. Walang sinasabi ngunit naiintindihan ng tatlo, ang nangyari ay lumampas sa tama o mali. Ngayon, tanging sanggol na darating na kailangang protektahan. Ngunit sa labas ang pinto ang fila, nagsimulang magbago. Hindi alam kung saan, ang sismis na buntis si Nanay ay kumalat sa lugar at sa isang babaeng higit sa 60 na biyenan ng batang lalaki. Ang kwento na iyon ay parang bomba sa media sa gitnang Boracay. Nagsismisan ang mga tao, nag-usap, naghula. May nagsasabi na anak iyon ng isang mayamang lalaki. May masama na sinasabi na tingnan mo ang mukha ay alam na. Isang umaga habang naglilinis si Juan, may bell. Binuksan niya. 3 kapitbahay na babay ang nakatayo, tinitingnan ng susuri. Oh, si Juan pala? Kaya pala hindi nakikita si Nanay nitong nga araw narinig namin na buntis daw siya, biyenan mo talaga ba? Nag-alangan si Juan hindi pa sumagot nang lumabas si Sofia ng desidido. Kwento ang pamilya namin. Pakiusap huwag masyadong makialam. Salamat sa pag-alala ngunit kaya namin. Umalis ang tatlo, nang iritado ngunit ang tingin na curious ay nanatili sa bahay mula nun. Ang climax ay nang may reporter sa social media na lokal na sumubukang mag-picture kay Nanay nang dinala ni Juan sa check-up. Blurry ang pic ngunit kitang-kita ang tiyan kasama ang title na mayamang U60 na buntis. Misteryo ang ama ng bata na nag-shock sa Boracay kumalat ng mabilis, nag-crisis ang pamilya. Umiyak si Nanay ng ilang araw, si Juan ay balak magsampang kaso sa barangay. Si Sofia ay pinigilan ang pamilya, kung gagawin nating malaki, lalong mahuhukay sila. Mabuhay tayong maayos, sasagot ang oras. Gabing iyon, umupo si Nanay sa sofa, hinahaplos ang tiyan, namumula ang mata. Si Juan sa tabi, hinawakan ang kamay parang ibinabahagi ang sakit. Si Sofia sa harap, kalmado ang boses ngunit punong lungkot. Naisip ko ng maayos, manganak mo ang bata, hindi mo kailangang mag-face, kami ni Juan ang mag-alaga bilang totoong anak. Sa papel, ako ang ina. Ikaw ay lola gaya ng iba. Tahimik ang kwarto ng matagal tapos umiyak si Nanay. Hindi tusi kundi dahil sa pagmamahal ng anak na minsan niyang nasaktan ng malalim. Sumandal siya kay Sofia, umiyak, tusi ko. Ngunit hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Gusto ko lang na huwag mo akong galitin magpakailanman. Hindi nagsalita si Sofia, hinigpitan lang ang balikat ng ina. Umiyak rin si Juan, magulo ang loob. Ang kanyang mali ay hindi may kakaila, ngunit ngayon, alam niya lang na mabuhay ng mabait sa dalawang babaeng kasama niyang nagdadala ng konsekuensya. Nakasundo sila. Mula ngayon hanggang manganak, lahat ay pribado. Hindi lalabas si Nanay, hindi tatanggap ngang bisita. Si Sofia at Juan ang gagawang lahat. Nanirahan ang pamilya ng tahimik parang iwas sa dagdag na gulo. At ang bata kapag ipinanganak ay bagong pag-asa kahit mula sa mali. Sa bahay na minsang maraming iyak, ngayon tahimik parang dasal. Ngunit ang katahimikang iyon ay malapit nang magbukas ng bagong problema na hindi inaasahan. Gabing iyon, malakas ang ulan, kidlat na nagliliwanag sa salamin parang dagdag sa kaba na mabigat sa loob ng tatlo sa bahay.
Si Nanay Teresa ay nakahiga nang biglang hawakan ang tiyan. Mukhang maputla, bigla at malakas ang sakit kaysa dati. Narinig ni Juan ang mahinang tawag mula sa kwarto ni Nanay. Tumakbo, nakita siyang nagdurusa. Hawak ang tiyan, maputla. Nakpanik siya. Nanay, ano po? Masakit ba? Dadalhin ko po kayo sa hospital agad. Si Sofia rin ay tumakbo. Nakita ang inang pawisan. Nagulat siya, hindi na maghintay ng taxi. Juan, bubuhat mo si Nanay, tatawag ako sa emergency. Hindi nakisip si Juan, binuhat si Nanay, tumakbo sa ulan. Ang kotse ay tumakbo sa gabi, sa mga daang baha. Sa loop, hinawakan ni Sofia ang kamay ng ina, nanginginig sa alala. Mahina ang bulong ni Nanay Teresa. Sofia, Nanay, pasensya, hindi ako karapat-dapat. Umiyak si Sofia. Hinahaplos ang pawis ng ina. Nanay, huwag ka nang magsalita. Pareho tayong malingunit, mabuhay ka para sa bata, para sa lahat. Tumigil ang kotse sa harap ng hospital. Naghihintay na ang doktor sa ER. Agad na itinulak si Nanay sa OR. Ang bata ay 35 linggo, prematur, mataas ang risk. Nagmamadali ang nurse, doktor ay nakakunot ang NU. Si Sofia at Juan ay hawak ang kamay sa hallway na mahaba. 2 oras lumipas, tapos 3, lumabas ang doktor na babae, tinanggal ang mask, bumuntong hininga, ginawa namin ang lahat. Okay ang ina at bata, ngunit mahina ang bata, kailangan sa incubator, at si Nanay, dahil matanda, kailangan special monitoring. Umiyak pareho, si Juan at Sofia luhang pag-asa, nabuhay na nakuha mula sa kamatayan. Ngunit hindi nagtagal ang saya ng may bagong shock. Nang dalhin ng nurse ang bata sa neonatal, may lalaking middle-aged na estranghero na nakasuot ng suit at salamin ay lumapit, pinigilan. Hawak ang folder at authorization. Tiningnan ng matalim ang bata tapos malamig na sinabi, ako si Ati Cruz, legal representative ni Ginoong Ramon Santos, dating asawa ni Nanay Teresa. Hinihiling namin ang DNA test sa bata dahil may duda sa inheritance. Nagulat si Sofia, ano po? Tinanggihan ni Ginoong Santos, si Nanay pagkatapos ng divorce, bakit may kinalaman pa? Hindi natinag ang abogado sa legal, hindi pa tapos ang divorce nila sa Canada. Kung may dugo si Ginoong Santos ang bata, may karapatan sa mana. Kung hindi, maghanda ang pamilya. Ang insidente ay kinunan ang nurse ng lihim tapos in-upload sa net. Sa ilang oras, nakboom ang Boracay sa forums. Title na mayamang 60 nanganak sa gitnang bagyo, sino ang amang bata? Kumalat ng mabilis. Nag-alon ang opinyon, hindi alam ang totoo, may nagsasabi anak iyon ni Ginoong Santos, ang mayamang lalaki. May duda kay Juan, ang mahirap na manugang na tahimik. Maraming masasamang salita na tumuturo kay Sofia at Juan. Hindi ba si Juan ang ama talaga? Totoo ba? Biyenan at manugang na nanganak, nakakakilabot. Kawawa ang bata kung malalaman na bunga ito ng bawal na relasyon. Ang masasamang salita ay parang libong kutsilyo sa tainga ni Sofia. Umuupo siyang tulala sa hallway, sumupsop sa kamay. Hinawakan ni Juan ang balikat. Mahina na sinabi, kung gusto mong umatras, naiintindihan ko ako ang mali. Ako ay masyadong mahina. Itinaas ni Sofia ang ulo. Umiiyak. Ngunit lumiwanag ang mata ng desidido. Hindi tayo tatakbo. Masakit ang totoo, ngunit kung hindi natin protektahan si Nanay, sino? Kinabukasan. Nag-inisyate si Sofia na magsalita sa media. Hindi niya itinanggi, hindi rin inakusahan. Sinabi lang ng isa, tatanggapin namin ang lahat ng hukom. Ngunit pakiusap, hayaan ang bagong sanggol na lumaki sa pagmamahal, hindi sa masasamang hukom ng iba. Ang salita na iyon ay nagpatahimik ng libong komen sa social media at isang hindi inaasahan ay nagsimulang baguhin ang lahat. Isang linggo pagkatapos manganak, nanatili si Nanay sa hospital na mahina, ngunit ang tingin niya ay hindi na nagpanik gayang dati. Sa loop niya ngayon ay tanging maliit na bata sa incubator sa likod ng salamin. Tuwing dinala ang nurse ang bata para makita, nagiging emosyonal siya. Malit pa ang bata, magaan parang dahon, ngunit mabigat ang kwento na dala niya. Nanatili si Sofia sa tabi ng ina, hindi na malamig, hindi na sisi.
Naalaga siya ang bawat kutsara ang lugaw, tulok. Gabi-gabi, umupo siyang sumupsop sa upuan, hawak ang kamay ngina, gusto lang na gumaling. Isang maagang umaga, dinala ang doktor ang DNA result. Hinawakan ni Sofia ang papel, nanginginig ang kamay. Si Juan sa tabi, tahimik. Mahina na tiningnan sila ni nanay. Pasensya. Kung malalaman niyo na ngayon, patawarin niyo ako. Kahit ano pa, gusto kong panatilihin ang bata. Kahit minsan sa buhay, makabawi ako. Walang sinabi si Sofia, binuksan ang papel. Sa sandali, parang tumigil ang lahat. Walang dugo ang Ginoong Ramon Santos ang bata, tahimik ang kwarto. Mahigpit ang hawak ni Juan sa kamay, si Sofia ay umiyak ng malakas. Nanay, hindi ko kailangan ang papel na ito para malaman kung kanino ang bata. Alam ko na nun pa. Ang salita ni Sofia ay nakpacho ang nanay. Alam mo nakita ko ang tingin mo kay Juan. Alam ko ngunit hindi mo itinanggi. Hindi mo inamin at hindi ko tinanong dahil natatakot akong kung tatanungin ko, mawawala ka sa akin magpakailanman. Ngunit ngayon naiintindihan ko wala ka ng masasandalan. Ikaw ay babaeng nag-iisa. At si Juan ay lalaking kulang sa pagmamahal. Lumapit si Sofia, hinawakan ang kamay ng ina tapos hawakan din ang kay Juan inilagay sa kamay ng ina. Hindi ko pinapatawad ang ginawa niyo, ngunit pinapatawad ko ang kahinaan dahil lahat ay may karapatang makamali minsan at makaroon ng chance na bumawi. Umiyak pareho si Juan at Nanay Teresa. Isang buwan pa. Nag-file si nanay ng transfer ng lahat na ari-arian sa maliit na apo na babae na may gusto, na walang natira na konektado sa sarili, lumabas sa real estate project sa maliit na bahay sa tabing dagat na lihim na buhay. Nagdesisyon si Juan na umalis sa Boracay, walang sinabi kay Sofia, tanging liham na iniwan. Mabubuhay ako ng tapat para maging karapat-dapat sa kabaitan mo sa akin. Ang bata ay pinangalanan na Maria Gracia. Ibig sabihin pasasalamat sa dagat ng tao. Inalagaan ni Sofia ang bata bilang totoong kapatid, parehong apo at pag-asaan buhay na minsang lumihis. Maraming taon pa, sa tabing dagat ng Boracay may matandang babae na madalas mag-drawing sa tabing bato, sa tabi niya ay batang babae na 5 taon na tinatawag siyang Lola Nanay. At sa malayong lungsod, may middle-aged na lalaki na tahimik na nagtatrabaho sa woodshop. Sa desk, may picture ng 3, isang babaeng ngumingiti ng maliwanag, isang matandang ina at maliit na batang ngumingiti ng malaki. Kahit ang mali sa buhay ay hindi mabubura, ang pagpapatawad at kabaitan ay makakapagbago ngang lahat. Ang kwentong nagpagulo sa Boracay ay hindi lang trahedya ng pamilya kundi hiwang ang katotohanan tungkol sa kahinaan, lihim sa loob ng tao, biyenan at manugang. Relasyong bawal ngunit sa likod ay pag-isa. Pagnanasa sa pagmamahal at sakit na tahimik. Mali kahit gaano kalaki, kung alam na tumigil at harapin ng totoo ay may chance pa ring ayusin at tanging pag-unawa ang nasa loop gaya ni Sofia ang nagpapa-happy ending. Pakiusap, huwag magmadali na husgahan ang iba kapag hindi, patalaga naiintindihan. Dahil minsan, ang pinakakawawa ay ang nakamali mismo.